Malapit nang matapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project. 97% nang tapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT-1 Extension. Target na maging operational ang LRT-1 Cavite Extension sa 4th quarter ngayong taon. Ang LRT-1 Cavite Extension ay binubuo ng tatlong phase o yugto. Ang unang phase nito ay may haba na 6.2 kilometers na mayroong 5 istasyon. Ang Redemptorist, MIA, Asia World or PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos Station. Ito ang inaasahang magbubukas ngayong 4th quarter ng 2024 bago sumapit ang Pasko ayon sa DOTR. Ang Phase 2 naman ay mayroong haba na 3.2 kilometers na mayroong 2 station, ang Las Piñas at Zapote Station. Ito ang kasalukuyang ginagawa ang negotiation dahil sa right-of-way issue ayon sa DOTR. Ang huling yugto o phase ng proyekto ay mayroong haba na 2.4 kilometers na mayroong 1 station. Ito ay ang Niyog Station sa Bacoor, Cavite. Pag naging operational na ang nasabing proyekto ay may kinabang ang 300,000 na pasahero araw-araw at maaari pang tumaas hanggang 800,000 kapag ito ay naging fully operational na sa 2031 mula sa dating 70 minutes na travel time, ngayon ay abutin ka na lamang ng 25 minutes. Ang proyektong ito ay mayroong kabuuang budget na 64.9 billion pesos at makapagbibigay ito ng pangmatagalang solusyon ng trapiko lalo na sa southern area ng Metro Manila. Halina't samahan niyo ako at alamin natin ang status at progress ng ginagawang LRT-1 Cavite Extension. Let's go! Yan na yung Redemptorist Station ng LRT-1 Cavite Extension. Ganito yung ilalim niya. Ano yun sa gitna niya? Creek yata to. Check na natin. Malinis kaya itong creek dito. Oh, marami ring basura pala. Ito yung gilid ng station. Yan na yung station, oh. Yan yung station ng Redemptorist. Halos buo na nga ito. Hindi tayo nakapagpalipad ng drone dito kasi sakop to ng radius ng airport. 10 kilometers na radius niya. So dito tayo sa may baba na lang, ground update tayo. Pwede ka nang palipad dun sa may bandang sukat sa may Zapote. Yan, Las Piñas. Ito yung Redemptorist Station, mga kababayan. As you can see, diba? Ito yung sa may gilid nya, sa may bandang side ng Ross Boulevard. Ready na nga ito. Dito tayo sa gilid lang, dahan-dahan tayo. Ito siya, diba? Testing na yung mga ilaw sa loob. Malapad din to, o yung mahaba. Ayan, oh. Ito yung dulo nya ng Redemptorist. U-turn tayo doon. Tingnan natin dito sa may gilid para makita nyo rin. Atras tayo, atras lang. Mayroon palang daanan dito. Ayan, para makita nyo yung side nya sa kabila. Yan, ito yung station ng Redemptorist. Location na pala to sa may malapit dito. Ito siya. Ito naman yung kabilang side nya. Madamo na to, bakanting lote. Yan, ito yung station ng Redemptorist pag sa kabila. Ayos. Malapit-lapit na tong magagamit ng ating mga kababayan. Kunting tiis na lang to, 1 buwan na lang. Let's go, MIA Station. So dito mapapansin nyo dito yung gilid ng ilalim ng pinaka rail track nya.
sa may viaduct niya ay medyo madamo na rin. Sobrang madamo na, oh. Yung iba may mga ano na dito, halaman, nilagyan ng halaman. Mayroong harang dito, baka sa overspeeding. Yan, ito yung Mia Station. Yan siya, diba? Ito sa kabila, medyo ano dito, hindi masyado kita. Gilid lang tayo dito. Ito, lalaki ng truck dito. Yan, pwede pa tayong dumaan dito. Truck to. Yan na, kay Kalaw. Ito yung pinaka-side nya dito sa may Ross Boulevard. Kita natin na yung mga ilaw sa loob ay nakasindi. Ibig sabihin yan ay tinetesting. Dito tayo. Oops, yan, dito tayo sa kabila. Para kita natin. Ayan siya. Diba? Buo na siya. Nakahanda na to. Siguro yung ginagawa na lang dito ay dry run. Tinetesting na lang yung mga gamit sa loob. Yan. Like yung mga breakers. Yan, yung mga gamit nilang mga computers. Tapos yung pinaka-relays nya. At saka siguro yung pinaka-trend nya ay dinadaanan din to. Every week siguro o every day. Hindi natin alam kung paano yung testing nila. Kasi ganyan yung gagawin nila pag dry run. Kailangan i-test nila lahat bago mag-operational siya. Alright, next natin ay PITX. Diyan lang yan, sa malapit dito. Let's go. Kaya natin yung PITX station. Nakatikit lang yun eh, dyan. So malaking bagay din to eh. Kasi dadami yung ano dito, dadami yung mga pasahero ng PITX yung papunta sa mga ibang probinsya. Kasi nakatikit na. Diba, galing ka sa Cavite, yan. Nakatikit na yung ano eh, yung station yan. So kung galing ka Cavite, papunta ka sa doon sa norte, yan, pwede. Dito ka sasakay. Punta ka sa Baguio. Yan, marami dito. Daming bus dito. Puntahan natin yung station ng PITX. Kasi yung ibang mga bus ay nandito na. Lalo ngayon yung ginawa nilang carousel, laking tulong yun sa mga ano, mga commuters na walang sakyan, walang motor. Kasi dire-diretso na yung biyahe nila. Yan, ito na yung PITX o Asia World Station. Ito na, nakachempo tayo ng ano, wala gaanong sakyan. Ano, dito pa lang ay ang laki na. Yan yung ilalim niya, daming basura. Napansin ko lang. Yan, sana ano yan, linisan. Dahil hindi maganda sa mata. Ayun, ayos na pala eh. May lagyan na ng ano, sa ilalim, semento. Yan o. Ayos, hanggang doon na yan. Ito yung Asia World Station. Diba, laki. Yan siya, Asia World o PITX. Yan. Kasi ito nakadikit lang mismo eh. Magkaroon siya ng daanan dyan sa may pinaka ano niya, pinaka gitna. Ito yung ilalim niya. Daan tayo. Yan o, lalaki ng mga ano niya, poste. Ito yung Asia World Station. Tapos yung sunod nito ay papunta na yun sa ano, Ninoy Aquino Station. Ito naman yun sa kabila nya, Asia World o PITX.
Diba? Ginagawa na rin dito sa ano, sa baba niya yung mga landscape. So yan, balik tayo papuntang Ninoy Aquino. Let's go. Ayan, ito na yung Ninoy Aquino Station. So along lang siya ng Ninoy Aquino Avenue. Yan, ito yung pang-apat na station sa phase 1. Yan siya. Parang may ginagawa. Nag-test yata sila. Yan siya. Buo na rin to. Siguro yung ginagawa dito ay dry run na lang. Ayan o. Grabe. Malapad din to. Mahaba din. May ginagawa dito sa baba. Ito tayo sa gilid. Ganito siya. Itong Ninoy Aquino Station ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung ilog dito sa gilid niya na hindi na ganong maraming basura. Although may mga basura pa rin, pero manageable naman yan. Ito yung station ng Ninoy Aquino. May ginagawa sila sa gilid niya. Yung pintura, lapad nito. Nandun yan. Ito na yung papuntang Dr. Santos. Yan, sa harapan natin. Punta doon sa may SM Sukat. Yan, ito yung mga magbubukas na station ngayong 4th quarter ng taon na to, before mag Christmas. So talagang inaayos na, kasi ready na to. Mga finishing touch na lang yung ginagawa dito. Ganda. Sana makapasok tayo dyan. So siguro sa ano, pag nagbukas to, mag-rides tayo dito para makita natin yung loob. Ayan. So malaking tulong to sa mga taga Cavite dito sa may Las Piñas. Yan, kasi iksi na lang yung biyahe nila. Although yung phase 1 saka phase 2 hindi pa naman tapos, pwede ka nang bumaba sa may bandang Sukat pag papunta ka sa Cavite. And then sakay ka na ulit ng jeep o bus papuntang Bacoor. Yan. Sayang, bawal kasi di drone dito. Ang pwede lang sana mapagpalipad tayo dito, maganda. Pero anyway, diretso tayo sa may Dr. Santos. Let's go. Ayan, ito na yung SM Sukat. At ano to, itong natapos na dito. Ito yata yung karugtong ng ano, Cavitex. Dito. Ito yung bagong exit niya yata, tsaka entry. Yan na yung ano, SM Sukat. Maliwalas na rin tong ano, ilalim niya. Malamig na. Yan, dito may ginagawa dito. Ito yung ano, daanan papuntang station na sigurado. Ano, project ng DPWH. Ano dito? Kasi dito ano mga terminal. Pwede rin station. Yan na yung station. Yan tayo sa kabila. Doon sa likod natin kanina ay nagkaroon doon ng mga terminal. Yan. Sayang di tayo makapasok doon. Dito muna tayo sa may pinaka kabilang side.
Ginagawa na yung terminal doon ng mga jeep. Yan. Ang may kinabang dito ay itong SM Sukat. Yan, kasi pagbaba ng mga pasahero, yung iba magpapalamig muna yan sa may loob ng SM. Ayun, ito na yung station ng ano. Oh, di ba? Buo na. Ayan. Ito yung kanina yung karugtong niya, yung ginagawa nila. Ito yung mga terminal, yung ayos na. Yan o, yung mga terminal na gagawin nila. Doon tayo galing kanina. Ito yung pumasok dyan. Ito yung station ng Dr. Santos. Ayan siya. Buo na yan, inaayos na lang yan. For testing na lang. Ito yung terminal ng mga jeep. Yan, tricycle dito, mga van. Dito banda yan.